Sa mismong sandali ng kanyang pag-atake, ang espada ni Dawan ay humiwa na sa kanyang depensa. Pagpapalit ng buto sa buto at dugo sa dugo, si Pham Wenjiang ay umubo ng malaking bugzo ng dugo. Ang espadang hawak niya ay malakas na kumalantog sa lupa. Pasuray siyang lumuhod, hinahawakan ang bumubuhong sugat ng dalawang kamay. Nilapitan siya ni Dao Chuan na may malamig at kalkuladong mga hakbang. Tila nagpasya na ang kinalabasan. Ang kanyang boses ay ganap na walang emosyon. Hindi makapaniwala si Pham Wenjiang sa kanyang naririnig. Paano ako posibleng matalo, sa isang walang pangalang nilalang na gaya nito? Pagkatawanan ako ng buong mundo. Hindi ko siya hahayaang makaalis sa lugar na ito ng buhay. Isang makamandag na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata habang palihim na inaabot ni Pham Jiang ang nahulog na espada, ang kanyang mga labi ay gumagalaw sa isang baliw na bulong. Sinong nagbigay sa iyo ng karapatang magpasya kung kailan tapos na ang laban na ito? Ramdam ang nakapangangilabot na handaring pumatay na sumabog mula sa likuran, si Jinwoo at ang iba pa ay sumigaw sa matinding takot. Chuan, mag-ingat ka, hindi nag-aksaya ng segundo si Jinwoo, tumalon sa gitna ng gulo. Ang kanyang boses ay parang yelo. Naglakas loob kang gumawa ng ganoong kadayang tira sa gitna ng tirek na araw. Hindi siya nag-atubiling iikot ang kutsilyo sa isang nakamamatay na saksak. Kung ano ang ama, siya ring anak. Sa tingin ko, ang alam mo lang ay lumaban gamit ang mga taktikang basura. Ang mga tao sa labas ay agad na sumabog, ang kanilang mga mura ay pumuno sa hangin. Ano, sinubukan ng lokong Pham na iyon na umatake ng patalikod. Mukhang dumating ang Young Master Thick sa tamang oras. Pero sino bang may paki sa mga detalye? Tinapos niya ang basurang iyon sa isang galaw lang. Iyan ang tinatawag kong kasiya siya. Nagngit-ngit ang mga ngipin ng ama ni Pham Jiang, umuungol sa kanyang mga tauhan. Anong tinatayo-tayo nyo dyan? Ilabas nyo ang bise-hepe rito. Masusunod, nagmamadali silang sumunod. Habang ang isang makamandag na kaisipan ay nagugat sa isip ng matanda, ang batang iyon mula sa angkan ng Thick. Maghintay ka lang sa kahihiyang dinanas ko ngayong araw. Sumpaman, pagbabayaran kita ng lahat ng may interes. Jinwoo, ang nag-iisang pangalang iyon ay naglabas ng magkasalungat na reaksyon mula sa dalawang panig. Si Hepe Phang, sa kabilang banda, ay tuwang-tuwa, sumusugod pa sulong upang yakapin siya at sumisigaw, ikaw na mapalad na bata ka. Talaga, palagi mo na lang binibigyan ng atake sa puso ang lahat. Ginagawa mo ang mga pakulo mong ito. Si Chung Maong ay gayon din ang saya. Ang kanyang boses ay umuugong sa dangal. Young Master, nasa ibang antas ka na talaga. Ang iyong kaluwalhatian ay nagniningning sa aming lahat. Tumawa lang si Tron Hao, iwinawagayway ang kamay. Ano bang kaguluhan ito? Para kayong lahat na parang katatapos lang nating sumikop ng isang kaharian. Pero hindi sila tumigil. Pero Young Master, maalamat iyon. Maya-maya lang, lumapit si Joan, pinagdikit ang mga kamay sa pasasalamat. Young Master Thick, para sa napakalaking pabor na ito, ang matandang ito ay tunay na hindi alam kung paano ka mababayaran. Kalmadong yumuko si Jinwoo bilang tugon. Ang kanyang tono ay pantay lang gaya ng sinabi ko, binabayaran ko lang ang utang mula sa nakaraang buhay. Mangyaring, nakatatanda, huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili dahil dito. Ngunit ang hepe ng escort ay matatag. Kapag ang ahensya ay nakatayo na muli, Young Master, mangyaring maghintay sa amin. Hahanapin namin ang taong hinahanap mo. At sa sumpang iyon, ang pagtitipon ng Tuvan ay opisyal nang natapos. Pagkatapos nyun, lumipas ang panahon sa katahimikan. Nang walang kahit isang alon na gumambala sa kapayapaan, tila lubos nang nakapanirahan si Jinwoo sa kanyang bagong buhay. At sa isang kisap mata, dumating na ang kanyang unang kaarawan sa bagong katawang ito. Matapos ang piging at makaalis na ang mga panauhin, biglang lumitaw si Lord Ning, mabigat ang kanyang boses. Kaya, talagang nagpasya ka nang umalis. Pagkatapos ay humarap sa kanya si Jinwoo, ang kanyang tingin ay hindi natitinag. Hindi ba ito ang bagay na natalakay ko na sa pinuno ng angkan? Isang kislap ng pighati ang dumaan sa mga mata ng lalaki. Kahit ngayon sa huling sandali, tumatanggi ka pa ring tawagin akong ama. Alam ko na ikaw ay isang taong may hindi mabilang na responsibilidad. Sagot ni Tran Hao, iniiwasan ang tanong. Gaano man ako kabala? Siguradong may karapatan akong malaman kung saan patungo ang sarili kong anak. Kung hindi ako pumunta sa iyo, balak mo lang bang umalis ng walang imik? Ang kanyang boses ay naging matalas. Kinailangan kong ipagpaliban ang mga napakahalagang bagay para lang pumunta at makita ka.
Dahil walang ibang paraan, direktang sumagot si Tron Hao. Patungo ako sa Yellow River sa probinsya. Nang marinig ito, tila nagpakawala si Lord Ming ng isang tahimik na buntong hininga ng ginhawa, bumubulong sa sarili. Ang Yellow River, buti na lang at hindi iyon masyadong malayo. Dahan-daang ipinaliwanag ni Jinwoo na ang kanyang yaya ay taga roon. Ang buong buhay nito ay nakatali sa lupang iyon, kaya mahirap para sa kanya na iwanan iyon ng masyadong malayo. Kalmadong inabutan siya ni Lord Ming ng isang kahoy na kahon, ang kanyang boses ay malalim at mainit. Kunin mo ito, ituring mo itong regalo sa iyong pagtanda. Naniniwala ako na ito ang pinakakailangan mo sa mismong sandaling ito. Huwag kang mabigatan dito, sa lahat ng mga taong ito, hindi kita naibigay ang nararapat para sa iyo. Hindi ito tungkol sa pagbabayad ng anumang utang. Yumuko si Jinwoo at sumagot, kung gayon, tatanggapin ko ito ng may malalim na pasasalamat. Isang tingin ng pag-aalala ng ama ang pumuno sa kanyang mga mata habang nagtatanong. Ngayong nakarating ka na sa Yellow River, ano ang iyong mga plano? Sumagot siya ng may kapanatagan. Wala itong pagbabago sa mundo. Ama, balak ko lang magbukas ng isang maliit na paaralan ng sining sa pakikipaglaban. At tatawagan ko itong Ascension Martial Hall. Sa sandaling isabit ang karatulang Ascension Martial Hall, hindi na naitago ni Chung Maong ang kanyang tuwa at naghihiyaw. Ang Ascension Martial Hall, ang galing. Ibig bang sabihin nito ay kami ni Brother Yin ang magiging kauna-unahang mga tagapagtatag na nakatatanda? Tumawa si Jinwoo habang humihila ng mga gamit. Basta't hindi lang kayo biglang lilipad palayo kapag nakagawa na tayo ng pangalan. Ang buong katawan ni Chung Maong ay nanginag sa emosyon habang siya ay nauuto. Mula sa araw na ito, dapat na ba kitang tawaging Hallmaster at hindi na Young Master? Si Y, na hindi nagbabago ang ekspresyon, ay pinaalalahanan siya, mag-focus ka na lang sa paglilipat ng mga gamit sa loob. Maaari na nating troubleman ang mga titulo mamaya. May mga luhang namumuo sa kanyang mga mata, bumulong si Chung Maong, na naintindihan ko. Sa mismong sandaling iyon, isang gwardya ng escort ang sumugod, pinagdikit ang kamao, at nag-anunsyo, Young Master, inutusan kami ng punong escort na ihatid ito sa iyo ng personal. Ipinapaabot niya ang mensaheng ito. Anuman ang pasukin mong negosyo, ang mabubuting kabayo at matibay na karwahe ay mahalaga. Mangyaring tanggapin ang mga kabayo at karwahe mula sa aming paglalakbay. Ituring mo itong regalo sa pagbubukas, isang tanda ng magandang kapalaran para sa lumalagong kasaganaan ng hall. Ngumiti si Jinwoo, salamat, mangyaring ipaabot ang aking pasasalamat. Sisiguraduhin kong pahahalagahan ng Reg Along ito. Ang yaya ay naglakad-lakad upang magmasid, ang kanyang mabubuting mata ay nagniningning sa kaligayahan. Ang lugar na ito, mas maganda pa ito kaysa sa naisip ng matandang babaeng ito. Dahil sa malawak na dagat sa harap natin, nagiging malawak din ang pakiramdam ng iyong puso. Sumagot si Jinwoo ng may ngiti. Masaya ako na nagustuhan mo ito, yaya. Gayunpaman, magiging abala ang iyong mga kamay dahil ang buong pagluluto, paglilinis, at pang-araw-araw na buhay ng hall na ito ay dedepende sa iyo. Mula sa hardin sa likod hanggang sa mga kulungan ng hayop, ang yaya ay tumayo ng may dangal. Ang kanyang boses ay puno ng tiwala. Maliit na bagay lang iyon. Young Master, ipaubaya mo na ang lahat sa matandang babaeng ito. Tumanggo siya, kung gayon, kailangan kitang abalahin para pamahalaan din ito. Pagkatapos ay inilahad niya ang isang mabigat na pitaka ng pera. Ang yaya ay kitang-kitang nagulat at agad na iwinagayway ang kanyang mga kamay sa pagtanggi. Hindi ko kaya, Young Master. Paano mangangahas ang matandang babaeng ito na tumanggap ng ganoong bagay? Nanatili siyang matatag, iniaabot ang pitaka sa kanya, marami pa akong ibang bagay na dapat asikasuhin. Sinasabi mo ba talagang hindi mo man lang ako tutulungan sa maliit na bagay na ito? Nang marinig iyon, walang choice ang yaya kundi kunin ito ng dalawang kamay. Nanginginig ang kanyang boses. Ang matandang babaeng ito, naintindihan ko. Talagang pamamahalaan ko ito ng maayos. Sinuri ni Jinwoo ang paligid, huminga ng malalim, at sumigaw. Sige, linisin natin ang lugar na ito dahil ang kwento ng sige, lahat ay malaya na. Magpahinga na kayo. Sa sandaling magsalita ang master, isang nagkakaisang nakahingang opo, sir ang umalangaw mula sa grupo. Noong hapong iyon, silang lahat ay nagpakawala ng kolektibong buntong hininga. Bumulong si Jinwoo sa sarili habang nagliligpit ng mga gamit, na pagtatanto na kailangan nilang bumili ng mas marami pa kaysa sa una niyang inakala. May katuturan naman talaga,
Ang pagpapakita na mayroon lamang ilang manipis na damit ay hindi kailanman magiging sapat para sa isang bagong simula. Tumanggo siya, nagpapasalamat na naghanda sila ng ilang malalaking ball para sa kanilang mga gamit. Ang mga hayop man lang ay direktang ihahatid sa kanila bukas. Ngumiti ng mahinhinang yaya, puno ng pag-aalala ang boses. At paano ang hapunan? Mga bata, sigurado ako, tumingin siya sa paligid, sumasagot ng walang pakialam. Ang mga eskinita rito ay umaapaw sa nakakaakit na amoy ng pagkain. Maaari na lang tayong pumasok sa anumang lugar na mukhang maayos. Sa sandaling iyon, sumangot ng malakas si Chung Maong, ang kanyang ilong na parang aso ay nakakuha ng isang partikular na amoy, at agad siyang itinuro ang isang direksyon. Naghiyawan siya, Master, doon. Sa daang iyon, ang bango ay talagang hindi ka panipaniwala. Ang iba naman ay sumang-ayon. Aaminin ko, ang lugar ay mukhang luma na. Pero pare, ang amoy na iyan ay pamatay. Sige, pasukin na natin at tingnan kung ano yon. Sa madaling salita, itinulak ng grupo ang pinto at pumasok sa loob. Ang eksenang sumalubong sa kanila ay nagpatigil sa kanila agad. Malinaw na isang bagyo ng kaguluhan ang katatapos lang dumaan. Isang lalaking mukhang barumbado ang sumisigaw sa dalawang batang nakayuko sa takot. Ano sa tingin niyo ang ginagawa niyong dalawa? Nagbigay si Jinwoo ng banayad na senadoryas para lumabas na lang. Ang gusto lang niya ay isang tahimik na lugar para kumain. Mukhang pumasok sila sa pinakamasamang oras. Lumingon ang tambay, isang ngisi ang bumaluktot sa kanyang mga labi. Oh, may mga customer ba tayo? Sa tingin ko ay dapat tayong magbigay daan sa kanila. Pagkatapos ay lumakad siya ng mayabang sa harap mismo ni Jinwoo, hinaharangan ang kanyang daan. Ang kanyang mga mata ay sinuri ang kanilang mga bagahe. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya, tinitingnan ang lahat ng gamit na ito. Hindi lang kayo mga simpleng manlalakbay na dumadaan lang. Kayo ba mga Ginoo ay bago rito sa lugar na ito? Nanatiling matatag ang tingin ni Jinwoo habang ang lalaki ay nagpakawala ng malakas na tawa. Ang kanyang ekspresyon ay napuno ng bagong interes. Oh, ganoon ba? Kung gayon, sigurado akong magkikita pa tayo ng madalas. Hindi ko yata nakuha ang pangalan mo. Ako si Elshanji ng Hongji Sect, sumagot siya ng may pantay na linaw, ang bawat salita ay matalas at malinaw. Jinwoo, Master ng Ascending Heaven Martial Hall. Nagpakawala si Sununji ng isang mahabang mapang uyam na ang kanyang tono ay puno ng paghamak. Kaya, isa ka rin sa mga martial artists na kumikita sa pamamagitan ng pagwawasiwas ng mga talam. Naging parang yelo ang boses ni Jinwoo. Kung wala na kayong kailangan, mangyaring tumabi kayo. Nagkibit-balikat si Shanjia, nagkukunwaring mapagbigay. Ayos lang sa akin, lumingon siya sa kanyang mga tauhan. Tara na, mga bata. Ang ating maliit na tropa ay kailangang magtrabaho. Wala tayong oras para makipagtalo. Lumingon si Jinwoo sa tindero na nanginginig ng hindi makontrol. Maaari po ba kaming umupo rito? Ang matandang may-ari ay mabilis na tumanggo. Oo naman po, maaari po kayo. Mangyaring maupo kayo, mga kagalang-galang na panauhin. 4 na bowl ba ng beef noodles ang kakainin nyo? Tumanggo siya, pagkatapos ay idinagdag. At magdala ka rin ng ilang tira-tirang karne para sa pusa. Pagkatapos ay lumingon si Jinwoo at tumawag sa matalas na tono. Maong, mabilis na tumalon si Chung Maong, humakbang pasulong na magkadikit ang mga kamay, opo, master. Tumigas ang mga mata ni Jinwoo, ang kanyang boses ay bumaba ng may autoridad. Ang sitwasyon kanina. Balak mo lang bang sumugod at asikasuhin yun ng mag-isa? Namula ang mukha ni Chung Maong habang nakatitig sa sahig, hiyang-hiya. Ang boses ng young master ay nanatiling matatag. Tingnan mo, ang pagnanais na maging bayani ay ang sentro ng pagiging isang martial artist. Hindi ka mali doon. Kahit sino na nagsasanay sa martial arts ay kailangang magkaroon ng apoy na iyon sa kanilang mga ugat. Pero heto ang bagay, sa sandaling ang talam na iyon ay lumabas sa kaluban nito, nawalan ka na ng kontrol sa laro. Sabihin nating nagpasya akong palitan ang mga pesteng iyon para sa iyo ngayon, siguradong babalik lang sila para makipagtuos sa magkapatid na iyon. Kaya, ano ang iyong dakilang plano? Ang mag-camp out dito at maging bodyguard nila sa bawat oras na magpapakita ang mga basura na iyon. O talagang inisip mo na maaari ka lang sumugod sa isang araw, pagkatapos ay magpagpag ng kamay at putulin ang lahat ng mga sinulid ng karma na kinalas mo. Bumulong si Chung Maong. Sa tingin ko, hindi ko masyadong napag-isipan ng ganoon kalayo. Umiling ang young master. Huwag mo akong mamasamain.
Hindi ko sinasabing maging sunod Sunyerin ka na lang sa bawat oras na makakakita ka ng masamang bagay. Kung gusto ko lang na maging duwag ka na nagtatago sa iyong shell, ano pang silbi ng pagtuturo sa iyo kung paano lumaban? Pero kapag kumilos ka, siguraduhin mong malulutas mo ang problema ng buo, na walang naiiwan kahit isang maluwag na dulo o sama ng loob. Yumukod ng mababa si Trinom. Ang kanyang boses ay puno ng bagong paggalang. Naintindihan ko na po ngayon. Salamat sa aral.